Sound check. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. A wonderful last Lord's Day of 2023. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. If we can recall, nung first day ng 2023, salamat sa Diyos nakaabot tayo sa last Sunday ng also last day ng 2023. Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bagay ito. Napakagandang araw na binigay ng Diyos sa atin. Parang ang bilis lumipas ng lamig. Kahapon mainit na. No? Pero salamat sa Panginoon at nawa ay isang magandang bagay na balikan natin kung gaano naging tapat ang Diyos. Uso yung mga rewinds, YouTube rewinds, yung mga look back, summary ng taon nakaraan. Maganda rin na tayo ay bumalik at tignan natin kung paano ang Diyos ay gumawa, nagtapat, nag-provide sa atin, nag-ingat sa atin sa maraming kaparaan, not just physically, not just materially, pero lalo na spiritually. Bakit ka nasa pananampalataya pa rin hanggang ngayon? Hindi dahil, lakas yata ng faith ko. We are upheld by the power of God. Sabi ng salita ng Diyos, we are kept by the power of God. So lahat ng papuri ay sa Panginoon. At marapat lamang na sa huling linggo na ito ng taon ay tayo ay magpuri at magsamba sa ating Diyos. Sa atin tayo magsimula at ang ating unang part, by the way, welcome sa ating mga kasama online. Ang unang part ng ating gawain ngayong umaga is our Sunday School, and napakaganda nung ating pinag-aaralan, napakahalaga nung ating but at the same time, napakasensitibo ng ating pinag-aaralan. And lalo na kapag dinaan nila sa emosyonal, wala ba kaming karapatang umibig? Madalas dinadaan sa mga emosyonal, pero ang atin tungtungan ay ang salita ng Panginoon. It's about the LGBT and yung kanilang pinopropagate na paniniwala. And sad to say, maraming mga churches ang bumabagsak dito. And nakita natin last Sunday yung pahayag ng Santo Papa ng Roman Catholic Church, not seemingly giving blessing sa bagay na ito. So yung pressure, so nawa ay tayo ay lalong tumatag sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita. Simulan natin sa pamamagitan ng pag-awit. Tayo po yung magstayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this feeling brave, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms.
Magsipo na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maagang pagbati na rin ng manigong bagong taon para sa atin. But bago natin ipagdiwang ang bagong taon ay Lord's Day muna ang ating pagtutuunan ng pansin. Magpapatuloy po tayo sa ating lesson na pinag-aaralan sa ating Sunday School. Walang iba kundi ang issue patungkol sa homosexuality. Understanding homosexuality and its gospel remedy. So nakita nga po natin last time itong naging pahayag ni Pope Francis o ng Santo Papa patungkol dito sa homosexuality na issue na binibigyan nila ng blessing. Bagamat sabi nga nila hindi ito legal na kumbaga ay pagkakaisa sa isang same-sex couple, pero alam natin na doon na ito patungo. Ito'y paghahanda na maaari para doon sa ganoong bagay. So maganda yung ginamit ni Brother Paul kanina, yung pressure, nakikita natin na tumitindi. Yung pressure pagdating dito sa issue na ito. And so we know, nakatungtong tayo dito sa katotohanan na ito that there is an original design by God. Merong original na disenyo ang Diyos sa tao. May original na disenyo ang Diyos sa lalaki, may original na disenyo ang Diyos sa babae. At nakita natin ito yung mga truths na ating tatayuan. Una, that marriage is created by God, at yung pangalawa is sex is good, at yung mga nakapaloob dyan, yung mga bagay na nasa baba niyan, yan yung mga bagay na original na disenyo ng Diyos. At makikita natin kapag sinira, kapag binaliwala, kapag nireject ang mga bagay na yan, dito papasok ang kasalanan, particularly ang kasalanan ng homosexualidad. And so, we came up to a conclusion that homosexuality is a rebellion. It is a rebellion. Ito'y pagre-rebelde laban doon sa original na disenyo ng Diyos sa gender roles, sa sex, and even sa marriage. I-skip natin yung ilang mga bagay na dinaanan natin. Tumungo tayo doon sa pinag-aaralan natin last time, which is the biblical view of homosexuality. Paano nga ba tinitignan ng salita ng Diyos itong issue na ito? Paano tinitignan ng salita ng Diyos itong issue ng homosexuality? At ang una nating nakita is that homosexuality is defined as an action. It is defined as an action. So, sabi dyan, galing daw itong term na ito na homosexuality sa Greek word na arsenokoitis. Arsenokoitis, which is a compound word, at yung word na yan, ang pagkakagamit niyan sa New Testament is male-to-male sexual relationship. At palagi, tuwing ginagamit yung term na yan, ay merong action na kaakibat. May action, may nangyayari, may ginagawa. At from the Old Testament, meron na diyang nakita na natin from the Old Testament, sabi ng Leviticus 18 verse number 22, you shall not lie with a male as a woman, it is an abomination. Yung lie dyan, hindi yung lie na magsinungaling, kundi yung sumiping. You shall not lie.
At yung sa Leviticus 20 verse number 13, if a man practices, yun yung action word dyan, practices homosexuality, at anong ibig sabihin nun? Having sex with another man, ibig sabihin man with another man as with a woman. Both men have committed a detestable act. So makita natin, the Bible defines it as an action. Ito'y action. And so, last time na pag-aaral natin, nakita natin na everyone has a tendency actually of this sin. Kasi wala naman itong ipinagkaiba sa iba't ibang mga kasalanan. Everyone may tendency of violence, of anger, yun nga lang, meron lang na mas matinding tendency dun sa iba because it is sin. Pero nakita natin that does not excuse the person from giving into sinful desire. Halimbawa na lamang tayo we all have the tendency na magalit na merong kasalanan. The tendency yung matinding kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun, well, may kasalanan kasing nakatahan sa akin eh. Hindi ibig sabihin nun na excuse tayo doon kapag nag-give in tayo doon sa sinful desire. And so, nagkaroon tayo ng issue na sinagot natin last time ay yung pagdating dun sa dalawang magkaibang term, which is the homosexual behavior and the homosexual attraction. Homosexual behavior and homosexual attraction. Nakita natin sa Jude 1:7, sabi dyan, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulge in sexual immorality and pursued natural desire. Unnatural desire. So makita natin, yung homosexuality dyan is the term unnatural desire. It is unnatural. Hindi ito yung natural na dapat na dinidesire ng isang lalaki o maging ng isang babae. Now, yung sin ay pumapasok doon sa action na pursued. Na talagang from the term itself, hinahabol mo, pinopursu mo. Yung unnatural desire, ibig sabihin, katulad nga last time, di ba? Yung term ay yung passing moment. Yung passing moment na yung pag pinursu mo na, nag-isip ka na ng mas malalim doon, it becomes a sin. It becomes a sin. So nakita natin yung spiritual progression of sin, from James 1:14, doon na tayo sa figure na tinignan natin para mas maintindihan natin yung desire. From the desire, dyan nag-uumpisa, pero hindi pa yun kasalanan. And then, from the desire na meron ka, doon ka tutuksuhin, doon papasok ang temptation, hindi pa yon ang kasalanan. Pag nag-give in, pag nag-pursue doon sa temptation, it will become sin. And of course, sin will lead to death. So, ibig sabihin natin, yung isang mababaw na example na binigay natin last time, halimbawa na lamang ang desire, ang example ay gutom ka. Hindi naman kasalanang magutom, Hindi kasalanan, yun yung desire, doon nag-uumpisa. Now, yung temptation, maaring dahil nga gutom ka, nakita ka ng pagkain na hindi sa'yo. Nakita mo lang yung pagkain pero hindi sa'yo. Nakita mo lang, that is temptation in itself, pero hindi pa yung kasalanan dahil nakita mo. Kapag pinursu mo na yun, parang gusto ko yun, gusto kong kunin. Doon pa lang, hindi mo pa kinukuha, it becomes sin na. Sabi ko nga, napakanipis lamang nung linya na namamagitan from the desire, temptation, and sin. Manipis na linya lang. Manipis na linya, gutom ka, nakita mo, from that moment, pagka bigla kang nag-isip, kukunin ko yan, bagamat hindi yan sa akin, kasalanan na. Ganun lang yon, manipis na manipis lamang. And so, ganun din yung sa idea ng homosexual attraction, yung ginamit niyang term last time is the word appreciation. Maaari kasi tayong ma-appreciate natin yung isang creation. Pero still, we still have to be very careful. Whether attraction ang gamitin mong term, appreciation. Sabi ko nga last time, ikausap ang kapatid, kahit na sabihin natin term, appreciation lang yan, halimbawa na lamang, na-appreciate mo yung isang sasakyan.
Tapos doon na pumasok yung envy, yung pagkainggit, and so it becomes sin. 'Di ba? So we really have to be careful whatever words na gagamitin natin dahil 'yun ang maaaring gamitin ng kaaway, ng dyablo para ipasok ang kasalanan sa atin. Ano? So with that ay nakita natin that the Bible views homosexuality as an action. Ito'y merong kilos na nangyayari. Merong ginagawa o nangyayari. And so, meron tayong pangalawang topic na nadadaanan ngayon at ito yung magiging mahabang part ng ating pag-aaral. Ito yung malaking part na natatahakin natin, natatalakayin natin patungkol dito, which is homosexuality is labeled as sin. Ito'y kinikilala ng Biblia bilang isang kasalanan. Ang homosexuality ay kasalanan. Ito'y pinapangalanan ng Biblia bilang kasalanan. Now, makita natin, hindi ko po agad dinala dito, na dun sa idea na homosexuality is a sin. Well, as bilang mga mananampalataya, alam na natin ito eh. Kumbaga, kung ito agad ang pukpukin natin, baka natapos tayong agad dito sa topic na ito. Pero gusto nating makita unti-unti, katulad na lamang nun na inintindi natin, inunawa natin that homosexuality is an action, ano yung pagkakaiba ng attraction dun sa behavior, para makita natin kung saan ito nagmumula at paano ito lumalabas. Bago natin pukpukin na kasalanan ito, kasalanan ito, kasalanan ito. Now, dito tayo tutungo sa topic na ito, na sabi ko nga, ito yung mahabang part na tatalakayin natin pagdating dito sa bagay na ito. Homosexuality is labeled as sin. We will go back dito sa slide na ito na actually nilabas na natin kanina sa number 1, sa first point. Homosexuality is consistently described in Scripture. Ang gusto ko pang tignan natin dyan ay yung term na arsenokoitis. Arsenokoites. Or sa iba ay arsenokoitai. Depende sa kung ano yung action na nakapalibot doon or yung noun. So, tandaan lang po natin yan, yung term na yan, dahil later on ay pag-aaralan natin itong salitang ito. Now, paano nga ba dinidescribe ng salita ng Diyos ang homosexuality? Paano ito dinidescribe ng salita ng Diyos? Una, yung verse na binasa natin kanina from Leviticus 18 verse number 22, you shall not lie with a male as with a woman. That is homosexuality, homosexual behavior. There is an action. Ano yung description? It is an abomination. Ito'y karumal-dumal. It is an abomination to the Lord sa harapan ng Panginoon. Itong kasalanan na ito, that's how the Bible describes this sin. Next, sa Leviticus chapter 20, 20 verse number 13, sa NLT, kinuha kong text dahil mas nabanggit dyan yung term, if a man practices homosexuality, having sex with another man as with a woman, ano sabi po ron, ano yung description? Both men have committed a detestable act. Hindi katanggap-tanggap na gawain. A detestable act, isang karumal-dumal na gawain. At napakabigat ng hatol ng salita ng Diyos during the Old Testament for this sin. Sila'y papatayin. They must both be put to death, for they are guilty of a capital offense. Capital offense, itong kinikilala ng salita ng Diyos. Why? Because it is a detestable act. From the Old Testament pa lang, kinikilala na ng salita ng Diyos, this is unnatural.
Ito'y hindi normal na nararamdaman. Hindi ito normal na ayoko sanang gamitin yung word na pag-ibig. Hindi ito normal na nararamdaman dapat ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki. And lalo pa yung action, the practice of homosexuality, it is a detestable act. Now we go sa New Testament, hindi lamang sa Old Testament issue ito, kundi issue na ito hanggang sa New Testament, and as we know it, even until now, sa panahon po natin. Romans chapter 1, verse number 27, and the men likewise gave up natural relations. Sinuko nila yung natural relations. No, kumbaga, binitawan na nila yun. Yung natural relations. Again, hindi ibig sabihin yung description dito ng homosexuality is something na hindi siya natural, hindi siya normal. This is giving up natural relations sa opposite sex with women, and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts, walang kahiyahiyang gawain ng mga lalaki, and receiving in themselves the due penalty for their error. At sa Jude chapter 1 verse number 7, it is described as sexual immorality. Ito'y immoralidad. And not only that, it is a natural desire. A natural desire. At ang sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse number 10, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, itong mga kasalanan na ito, maging nabanggit sa verse number 9, these are all contrary to the sound doctrine. Ito'y laban doon sa malusog na turo o doktrina ng salita ng Diyos. So makita natin na itong kasalanan na ito ay laban sa salita ng Diyos. Ito'y laban sa salita ng Diyos. And not only that, sa 1 Corinthians 6 verse number 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ano yun? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, maging sa susunod pang talata. So makita natin na ang homosexuality ay kabilang din doon sa mga kasalanan na maaring magpigil o magsarado ng pintuan ng kaharian ng Diyos dahil sa kasalanan na ito. Will not inherit the kingdom of God. At ang sabi rito, despite the attempts of some to downplay the issue of homosexuality, the Bible could not be clearer that homosexuality is a sin against God. Makita natin from the description kung paano dinescribe ng salita ng Diyos itong kasalanan na ito. Bagamat sa panahon natin ngayon, downplay. What do we mean by downplay? Di naman kasalanan yan. Katanggap-tanggap yan. Okay lang yan. That is downplaying. Yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon at unti-unti tinatanggap na yan ng ating society. Actually, tanggap na nga eh. Ang hinihintay na lang talaga nila ay yung same-sex marriage para talagang yung full na acceptance dito sa issue na ito. Well, malaking tulong na kahit papaano ay conservative ang ating bansa because of dahil sabi nga nila Christian country tayo, at as we know it, we are Catholic, no? Roman Catholic country, yun ang karamihan. Pero nakatulong ito, ginagamit ng Panginoon para kahit papaano mayroong lumalaban dito sa puwersa ng pagsulong ng issue na ito ng homosexuality. So sa panahon natin, they are downplaying this issue. Okay lang yan.
Hindi yan malaking issue. Wala namang masasaktan eh. Kung mag-asawa si yung lalaki at lalaki, ano naman? Meron ba silang sinasaktan? Yan ang madalas na argumento. Wala naman nasasaktan eh. Nasaktan ka ba? Inano ka ba? Hindi naman eh. So nakikita natin they are downplaying the issue. Pero makita natin sa salita ng Diyos, no matter how downplayed itong issue na ito sa panahon natin ngayon, sa society natin ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, it is a sin against God. Ito'y kasalanan laban sa Diyos. It is abomination. It is a detestable act. It is a natural relation. It is a natural desire. You will not inherit the kingdom of God because of this sin. So kasalanan itong tinitignan ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, homosexuality is, well, this is to clarify, homosexuality is not the cause of a society's decline, but it is a symptom of it. Of course, pinupukpok natin na ang homosexuality ay sin. Pero hindi natin kailangan mag-overstretch na, kaya bumabagsak ang isang bansa dahil particularly sa sin ng homosexuality. Makita natin, dahil matindi na yung puwersa ng homosexuality, ibig sabihin, may sintomas na merong sakit, may matinding sakit yung society na yun. Maaring isa yun sa mga dahilan, but it is not the cause or the cause of society's decline. Ito'y sintomas. It is the result of people making themselves the final authorities. Ito'y bunga na ang mga tao ay gusto nila kami ang masunod. Kami ang masunod. Bakit? Dahil yung tinatayuan natin na pundasyon ay there is God's original design. May disenyo ang Diyos. So, ibig sabihin, homosexuality is, gusto mo, ikaw ang masunod, hindi yung disenyo ng Panginoon. Inaayawan mo yun. You are rejecting the original design of God. Ang gusto mo, yung gusto mong mangyari para sa iyo, para sa sarili mo, para sa lalaki, para sa babae, at para sa pagsasama ng whatever sexes. Ikaw ang magde-decide, ikaw ang masusunod. And so, pupunta tayo ngayon sa Romans chapter 1, kung saan makikita natin yung ilang mga bagay patungkol sa issue na ito. Romans chapter 1 gives the natural digression of a society that has chosen idolatry and sinful pleasure instead of obedience to God. Yung natural digression, yung word na digression, yan po ibig sabihin yan, merong progression, may progress. Pero ginagamit ang word na digression dahil yung progress pababa. Kumbaga, imbis na dapat ay umaarangkada pataas yung progression, pag sinabi nating digression, pababa. So, ibig sabihin, may progress pa rin. May progress pa rin, pero pababa. Nakikita natin, ipapakita ng Romans chapter 1 na yung pababang progression na yon, yung digression ng isang society, ay nagmumula doon dahil pinili ng tao ang idolatry. And particularly, ang idolatry dito, of course, babanggitin din naman yung pagsamba sa mga imahe, pero dito, in particular sa issue na ito, this is an idolatry ng pagsamba sa sarili. This is the worship of self. Bakit? Dahil gusto mo na ikaw, sarili mo ang masunod. Instead of obedience to God. You get pleasure from that. Nakakuha ka ng pleasure na dinidisobey mo ang Diyos. Ibig sabihin, nais talaga ito ng puso natin. The downward spiral begins with the rejection that God has absolute authority over His creation.
there is that truth that God has authority dahil siya ang lumalang. Siya ang lumalang. Kung sino ang gumawa, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang otoridad, ano ang kanyang nais na disenyo sa kanyang ginawa. So God has the absolute. When we say absolute, yun na yun. Yun na yun. Hindi na yun pwedeng ibahin. Absolute authority over His creation. Now, the sin starts with rejecting that. Kapag nire-reject mo yun, inaayawan mo yun, binabaliwala mo yun, hindi mo yun sinusunod, yung katotohanan na iyon. Now, ang sabi ng Romans chapter 1, verses 21 hanggang 23, pupuntahan po natin ang talata. Ang sabi rito, Romans chapter 1 verses 24 to 20, 21 to 23. Ang sabi diyan, ito yung beginning, Ito yung beginning. For although they knew God, bagamat alam nila na may Diyos, kilala nila ang Diyos, alam nila na mayroong Diyos, and again, sinasabi ng Biblia, ang tao naturally alam niya na mayroong Diyos. Kaya nga hindi po tayo naniniwala na mayroong tao na hindi siya naniniwalang may Diyos. Alam niya sa kanyang sarili, inwardly, mayroong Diyos. Yan ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. For although they knew God, bagamat alam nilang may Diyos, they did not honor Him as God. Hindi nila binigyang parangal ang Diyos bilang Diyos, nor give thanks to Him, na hindi man lang nagpasalamat sa Kanya na nilikha mo kami, na binigyan mo kami ng buhay, na ginigising mo kami sa araw-araw. Bagamat alam nila, hindi nila ino-honor ang Diyos, hindi sila nagpapasalamat sa Kanya. So makikita natin dito na nag-uumpisa yung decline. Ito na, pababa na. No? Pabagsak na unti-unti yung isang society na bagamat kilala niya na mayroong Diyos, hindi niya kinikilala ang Diyos. At bumaba pa yan dahil hindi siya nagpasalamat sa Diyos, bumaba pa hindi niya inhonor ang Diyos. They became futile in their thinking. No? Pinasama nila ng pinasama ang kanilang pag-iisip, and their foolish hearts were darkened. Dumilim ang kanilang mga puso. Kumbaga pinalibutan ng kadiliman ang kanilang puso. This is what happens, This is what happens sa pagpasok ng kasalanan. Claiming to be wise, they became fools. Alam nila lahat. Okay lang to. Okay lang tong kasalanan na ito. But they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Pinalit nila ang totoong Diyos sa mga imahe, whether ng tao, ng hayop, at anumang mga bagay na nilikha lamang ng Diyos. But then, sabi nga natin, naroon ang idea ng imahe, but this sin in particular is a sin of worshiping ourselves. Ito'y pagsamba sa sarili. So anong ginawa ng Diyos? From this sin, dahil doon sa digression, yung progression na pababa na nangyayari, anong ginawa ng Panginoon? Verses 24 and 25, therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity. Gusto nyo yan? Hinayaan sila ng Panginoon doon. God gave them up. Yan ang gusto ninyo. Yan ang gusto ninyo, yung kasalanan ng ninanais ninyo. Ang gusto ninyo, yung digression na yon, yung pagbaba, yung unti-unti kayong nilalamon ng kasalanan. Nais ninyo yung kasalanan, yan ang gusto ninyo. And so the Lord gave them up to the lust of their hearts, of their impure hearts.
Hinayaan sila ng Panginoon. Gawin ninyo ang kasalanan to the dishonoring of their bodies among themselves. Imagine you dishonor your own body dahil sa kasalanan because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. At pagpasok ng 26 and 27, bumungad agad itong kasalanan na ito. Ano yung kasalanan na kumbaga gusto nilang kasalanan, unti-unti nag-digress at nung sumabog na ito, ang unang-unang kasalanan, ang sabi ng 26 and 27, for this reason, God gave them up to dishonorable passions. Dishonorable passions, hindi katanggap-tanggap na emosyon na nararamdaman. For their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. Yung mga babae daw ay pinagpalit nila yung kanilang nararamdaman which is contrary to nature. Ano yun? And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So again, nakita natin na itong kasalanan ng homosexuality, whether it be for women with women or men with men, ito'y nagmumula doon sa digression ng society or digression ng isang tao in particular ng kanyang pag-ibig sa kasalanan. Unti-unti na nilalamon ng kasalanan o ng kadiliman yung puso ng tao, and so papasok ang kasalanan na ito ng homosexuality. And this is what's happening sa isang society na tanggap na ang homosexuality. Natanggap na ang kasalanan ng homosexualidad. Na unti-unti na silang nilamon nung digression na yun. Nung pagbagsak ng kalagayan nila. At yung term na God gave them up or God gave them over, the phrase God gave them over means that when we insist on shaking our fists at God, ito'y nagpapakita ng galit. Di ba? Yung parang, yung parang gigil ka. Shaking fist at God. Ini-insist mo yun. Ini-insist mo yung galit mo sa Panginoon. Again, ang isang tao, maaring pinakikilala niya, atheist ako, di ako naniniwala sa Diyos. The truth is, galit siya sa Diyos. Alam niya na mayroong Diyos, galit siya doon. Ayaw niya ron. Ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Panginoon. He is shaking fist at God. At yung God gave them over, dahil nga galit siya sa Diyos, God ultimately allows us to have the perversion we demand. Galit ka? Gusto mo yung kasalanan? Binigay sila ng Panginoon doon. Hinayaan sila ng Diyos doon sa kasalanan. Pero wag mong ikatuwa. Wag nating ikatuwa, oy, hinayaan na kami. Pwede na. Pwede na. God gave us over. God gave us up. Hinayaan na kami ng Diyos. Wag mong ikatuwa. Because this in itself is a form of judgment. Ito'y judgment ng Panginoon. Imagine, hinayaan ka na ng Diyos doon sa kasalanan. Ito'y judgment ng Panginoon. Hindi ito bagay na dapat ikatuwa ng isang society. Okay na, pinapayagan na tayo ng Diyos. Siyempre, di ba? Ang Diyos ay ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. So kung katanggap-tanggap ng homosexuality sa bansa natin, ibig sabihin, hinayaan ng Panginoon. Well, hindi ito bagay na maganda. Kung hinayaan ito ng Diyos, ibig sabihin, hinuhukuman na ng Diyos ang society na yun. Hinahatulan na ng Diyos yung bansa na yun.
Kaya nga po makita natin na nakakatakot ang issue na ito. Kapag mas lalong nag-progress ito, lalo sa ating bansa. Dahil kapag lalo na itong tinanggap sa ating bansa, ibig sabihin, hinayaan na ng Diyos ang ating bansa, gawin nyo na ang kasalanan. And this is judgment. Nakakatakot. Hindi ito simpleng bagay. Kaya nga maisingit ko na rin tayong mga mananampalataya, dapat matindi rin yung pagsulong natin laban dito. Dahil matindi rin lalo yung kanilang pagpupumiglas na lumabas na roon sa rehas na yun para matanggap na ito ng ating society, ng ating bansa. Nakakatakot ito. Nakakatakot ang patutunguhan nito. This in itself is a form of judgment. Nakakapanood ako ng maraming mga videos, lalo sa California, naglalakad na lamang sila na lantaran, pinapakita ang kasalanan, iba't ibang klase ng kasalanan. Na ang saya-saya nila. Nakakatakot. Dahil nakikita mo ron ang kahatulan ng Diyos habang pinapanood mo sila. Ang kahatulan ng Panginoon. Homosexual behavior is the result of disregarding God in attempting to create our own version of truth. Yan ang problema. Gusto nating gumawa ng sariling version natin ng katotohanan. Again, truth is always absolute. Kasi pag sinabi mong hindi absolute ang truth, paano mo nasabing tama yung sinasabi mo? Diba? When we say absolute truth, ang 1 plus 1, hindi na yun magbabago. Palagi na yung 2 na yun. Kahit anong computation ang gawin mo, ang kalalabasan nun palaging 2. Kapag gumawa ka ng sarili mong version nun, 1 plus 1 equals Magellan, ibang version na yun, mali na yun. Hindi na yun true. Gumawa ka ng sarili mong version, 1 plus 1 ay equals 1.97.5 o 1.975. Kung ano pang mga fraction pa. Mahaba na, habaan mo. Hindi na yun yung truth. Merong katotohanan. Merong katotohanan. Ibig sabihin ko, merong katotohanan, merong mali. Merong totoo, merong mali. At makikita natin dito, homosexual behavior, the homosexual act, ay nangyayari dahil dinidisregard nila ang Diyos. Binabaliwala ang Diyos, sinasantabi ang Diyos, diyan ka lang, kaya namin to. Gagawa kami ng sarili naming mga bagay dito sa mundo, disregarding God, and attempting to create our own version of truth. Gumagawa ng sariling version ng truth. Now, here's the issue of downplaying homosexuality. Kanina sabi ko nga, ang nangyayari sa isang society, unti-unti yung digression ay dahil dina-downplay ng society ang isang issue, ang particular na issue. At sa context natin, itong issue ng homosexuality. Ang sabi ng Cambridge na dictionary, downplay means to make something less important or less bad than it really is. Di naman niya masyadong masama eh. No big deal. No big deal. May nagpakasal sa kabilang simbahan na lalaki at lalaki. Na ano ba yung church ninyo? Baga parang no big deal. Less bad. Wala naman eh. Hindi naman kayo sinasaktan eh. Ito yung term, yung downplay. Now, ito yung mga claims. Ito yung mga claims ng mga tao na dina-downplay itong issue na ito. Again, nakatungtong tayo roon sa katotohanan
na ang hatol ng Diyos sa homosexuality, that is sin. Kasalanan yan. Kasalanan yan. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa digression ng society, dahil sa paglamon ng kasalanan, ng kadiliman sa puso ng tao, nakakaisip sila ng maraming bagay para unti-unti matanggap ito ng isang society. Ano yung una? The Bible does not oppose homosexuality. Hindi naman nagsasalita against sa homosexuality ang Bible eh. Ito ang unang claim. Merong isang article from the Human Rights Campaign na actually later on, papag-aaralan din natin yung issue ng wokeism dahil dito ito nakakabit. Dito to nakakabit. At nilagay ko dyan yung link, just in case, di ko alam kung nababasa ninyo, gusto niyo basahin yung buong article, pero maglalagay ako rito ng ilang mga bagay na sinabi nila patungkol dito sa article. As they claim, hindi naman ino-oppose ng Biblia ang homosexuality. Sabi nila, at the heart of the claim that the Bible is clear that homosexuality is forbidden by God, yun daw ay poor biblical scholarship. Hindi kasi kayo masyadong nag-aral eh. Kulang yung pag-aaral ninyo. And a cultural bias, meron na kasi kayong bias eh, which is being read into the Bible. May bias na kayo para sa inyo dahil mananampalataya kayo, nagpapakilala kayong Kristiyano, meron na kayong bias na homosexuality ay kasalanan. So nung binasa mo raw ang Bible, inilagay mo yun doon. Ipinilit mo yun doon. They are using the term na ginagamit natin, yung eisegesis. Eisegesis na kabaligtaran ng exegesis. So ito yung kanilang claim. At ang sabi dyan, the Bible says nothing about homosexuality as an innate dimension of personality. Sexual orientation was not understood in biblical times. Wala pa raw homosexuality, hindi pa raw naiintindihan ng Biblia nung panahon niya yung homosexuality. So paano siya magsasalita tungkol dyan? Hindi pa niya naiintindihan. Wala pang siyensya, yan ang ano yan eh. Wala pang mga medical, mga bagay para pag-aralan yan. Hindi pa nauunawaan yan ng mga tao noon. Thousands of years ago, wala pa. Wala bang mga pag-aaral patungkol dyan, yung kanilang pinupunto. So, paano magsasalita ang Biblia patungkol dyan? Ang sabi pa nila, while gender complementarity is indeed rooted in passages from Genesis 1 and 2. Of course, they acknowledge, yung complementarity, yung lalaki at yung babae, nagmumula dyan doon sa Genesis 1 and 2. It is worth noting that these stories, kwento lang, say God began by creating human beings of male and female sex. But there is nothing that indicates in Scripture that God only created this binary. Oo, kinreate ng Diyos sa Genesis 1 and 2 yung lalaki at babae. Pero wala namang sinabi na sila lang talaga eh. Yung binary lang. Anong tawag po ron, Brother Paul? Argument from silence. Hindi naman sinabi. Wala namang sinabi ang Biblia dyan eh. Oo, may lalaki at babae, pero hindi naman sinabi na binary lang. Imagine the idea ay same doon sa pagtatanim ni Satanas ng kasalanan sa isip ni Eva. Wala namang sinabi. Wala namang sinabing ganyan. At ito yung napansin ko na isa sa mga mabibigat nilang punto. The term homosexual wasn't even coined until the late 19th century. Wala pa. Until 19th century lang na-imbento yung salitang yan.
Okay? 19th century lang na imbento yung salitang yan. And so, nag-research ako. Of course, una ang Biblia. Mapansin natin, ang Bible sa King James, hindi niya ginamit yung word na homosexuality. In-underline ko dyan, ang pagkakagamit ng King James, effeminate. Sa panahon natin, iba na rin kasi yung hindi ko alam kung parang mas malapit na to doon sa silahis, yung term na effeminate, kung tama ang ko. Ito yung ginamit na term. Well, kasi 1611, 1611, or 1769 or 1812, depende kung yung Oxford or yung Cambridge ang ginagamit na version, wala pa ito. Base nga sa kanilang claim na 19th century lang na imbento yung word, yung term. Pero pagdating ng ESV, which is translated noong 2001, dito na gumamit ng word na homosexuality. At nag-research ako, yung term na homosexuality raw was coined in the late 19th century by an Austrian-born Hungarian psychologist, Karoli Maria Benkert. Which is, I found na totoo naman yung term, yung word, yung word na homosexuality ay unang ginamit nung panahon na yon. Okay? But the problem is, magkaiba naman yung ginamit mo yung word sa nangyayari yung kasalanan na yon. Hindi porket ginamit lang yung word na yon nung 19th century, actually yung mga around 1861 daw yan or until 1890 something, depende kung sino yung unang nakarinig kay Karoli na ginamit niya yung word na ito, dahil isa siyang psychologist. Again, it doesn't mean na doon lang yun ginamit yung word, ay hindi nag-e-exist yung word na yun. For some time, ay wala namang word na cute. But it doesn't mean na walang mga cute. So, ibig sabihin, yung word na homosexuality na sinasabi nila, hindi naman, invento na lang yung word na yan noong 19th century. Yes, maaring totoo yun. Na-invento na lang yung term na homosexuality nung panahon ng 19th century, kaya nga si King James wala pa. Dahil 1600s hanggang 1812, or 18 something, at wala pa nung panahon niya yung word na yun, hindi pa nagagamit. At later on pa lang nagamit ng Biblia, it doesn't mean na hindi ito totoo. Hindi nun dinidisregard or ini-invalidate, kina-cancel out yung truth na kasalanan niyan, nangyayari na yan noon pa man. Nakita natin, again, babalik tayo doon sa kaninang nilay down ko mga katotohanan, from the Old Testament, kasalanan na ito, ginagawa na ito. Which later on, pag-aaralan natin yung maraming mga passages patungkol dito. Tignan pa po natin ito, last na lamang ito para meron tayong oras. The second one, the term homosexuality is a poor biblical translation. Part ito nung kasamang sinabi kanina, dun sa isang article, at hindi lang yung article na yon, maraming mga tao, mga progressive, ang nagke-claim na ang homosexuality ay poor biblical translation. Hindi kasi kayo nag-aral ng masyado Hindi kasi kayo nag-research ng masyado, hindi kasi malalim ang pag-aaral ninyo. Meron akong ipapanood na saglit, very, very short clip lamang ito ng isang pare ng isang Roman Catholic Universal Church na si Joseph Lagumbay. Ililipat ko, Tama ba? Ibabalik ko sa HDMI 2. Maikli lamang po ito, pakinggan po natin. Ito yung kanyang claim.
Now, the word arsenokoitai means older men who takes sexual advantages to younger boys. So this pertains to pedophilia and not to same-sex relationships in general. Ang sabi po niya dyan, yun daw pong kanina, di ba? Meron tayong term. Kaya sabi ko sa inyo kanina, tandaan nyo lang muna yung term na yun. Ano? Yung arsenokoitai or arsenokoites na term na ginagamit ng New Testament pagdating dito sa word na homosexuality. Alright? Ang sabi niya, yung term na yon ay hindi naman tumutukoy sa men having sex with another man or man having sex with another man or vice versa, woman. Ang sabi niya, ang tinutukoy niyan ay isang older man having sexual relationship with a young man. Pedophilia. Pedophilia. Yun ang kanyang claim. Now, let's go to the word na arsenokoites. Yung Greek word na arsenokoites is a compound word. When we say compound, ito'y pinagsamang dalawang or marami pa na salita. Now, yung arsenokoites ay galing sa dalawang salita, which is yung una, yung arsen, which is man, arsen, and then yung koites or koitai or koitas, depende na nga lang bang dun sa action na nasa una or yung noun na binabanggit dyan, ang meaning niyan is bed. So, ibig sabihin, ang term na arsenokoites ay men or man who bed with other men. Isang lalaki na sumisiping sa kapwa niya lalaki. Hindi ko alam kung saan niya napulot na isang older man having sexual relationship with a young man or pedophilia, though hindi natin sinasabi na hindi kasalanan yon. Kasalanan ng pedophilia. Alright? But in this, in particular, ang arsenokoites na ginagamit ng salita ng Diyos, ito yung term na kaninang may word na effeminate at saka practices homosexuality. Ito yon. Ito yon, yung nasa 1 Corinthians chapter 6, arsenokoites yon, ang gamit. Ang sabi niya, hindi naman yan eh. Hindi naman yan having sexual relationship of a man with another man eh. Hindi naman eh. Ano yan? So, ang pinupunto niya kasi rito, ang masama, ang kasalanan, yung pedophilia. Pero yung same-sex couple, same-sex relationship, okay lang. And actually, chinek ko yung profile nitong pari na ito, ay kailan lang ay nagkasal siya. At hindi ko alam kung pang ilan na doon sa Cebu ng same-sex couple. So makikita natin, mayroong agenda. Kaya niya ipinagtatanggol, kaya niya dinadownplay ito dahil mayroong agenda. Meron siyang gustong mangyari. Meron siyang gustong mangyari. Kaya nga po, yung sa NIV, I forgot kung mga anong taon ito na translate, pero yung NIV ay gumamit na ng term, hindi ng homosexuality, but ang ginamit dito ng NIV doon sa word na arsenokoites, men who have sex with men. Mas malinaw. Mas malinaw na kahit papaano na yung pagkakagamit ng NIV. Mas naging particular lang naman sa ESV naman. Kasi sabi nga nila, na-invento na yung word na homosexuality. So makita natin na itong kanilang claim, itong kanilang claim na ang word na arsenokoites ay poor biblical translation ng homosexuality, which is not. Nakita natin, this is a compound word na arsen and then koites or koitai, which is bed, men having bed with another men. So ito yung kasalanan. I think hindi na natin aabutin kung i-discuss natin ito, pero hayaan nyo lamang po akong daanan para makita natin ano yung i-discuss natin further sa next, dahil ito yung magiging mahaba, dahil titignan natin. Actually, kung merong isang narrative sa salita ng Diyos na mas malinaw na napakita itong kasalanan ng homosexuality ay walang iba, kundi doon sa story ng Sodom and Gomorrah. At ang sabi nila, ang kasalanan daw ng Sodom and Gomorrah ay hindi naman homosexuality. At maraming nagkiklaim nito. Which is later on
ay makikita natin, actually I found a post sa Facebook nung November 2 na ang sabi niya, ito yung nilalaman, dahil alam ko maliit yan, ito yung nilalaman, sabi niya, as with in the story of Sodom and Gomorrah, there weren't any mentions of any of the sins of LGBTQ community. Mabigat ang kanyang claim. Wala naman daw nabanggit na anumang kasalanan dun sa story na yon, in particular sa sin ng LGBTQ community, ng homosexuality. Rather, sabi niya, it was about the arrogance and the lack of hospitality that both the cities of Sodom and Gomorrah has portrayed. Ano raw ang kasalanan? Yung arrogance, kayabangan at lack of hospitality. Hindi kasi sila hospitable eh. Hindi sila kagaya nating mga Pilipino na hospitable. Yun daw ang problema. May verse pa. According to Ezekiel 16 verses 49 to 50, which later on, sabi ko sa inyo, pag-aaralan natin to. Titignan natin. Dahil sabi ko nga, kaya ko iisa-isahin itong mga issues na ibinabato nila dahil ito yung maririnig natin or maaaring naririnig nyo na. So titignan natin, bakit? Dahil ang underlying message na sinasabi nila, alam nyo kung para sa ating mga mananampalataya, hindi kasi kayo nagre-research eh. Hindi kasi kayo nag-aaral talaga. Or yung inyong biblical translation. Ako, ni-research ko. Yun ang kanilang gustong sabihin. Ako, inaral ko to eh. Ginugel ko to eh. According to my verse, other verses paint more stains onto the name of the cities. May another verse na naman siya. Nag-research siya eh. Nag-google siya eh. Sa Jeremiah 23:14 daw, ang sin nila, adultery and dishonesty. Adultery, iba naman ang adultery sa homosexuality. At dishonest kasi sila eh. At Isaiah chapter 1 verses 9 to 10, lack of charitability. Hindi sila charitable eh. But ang sabi pa niya, but strangely enough, nothing about gay men or lesbian women nor trans people. Nothing, or I think it was nothing, nothing yan. Nothing about gay men, kinapi-paste ko na lang kasi. Nothing about gay men or lesbian women or trans people. Wala raw patungkol doon. So tatalakayin natin ito sa susunod dahil ito yung magiging mahaba na part dito, na issue dito, dahil babalikan natin yung account ng Sodom and Gomorrah and even yung mga verses na kanyang binato. Mga ibinigay niya, at titignan pa natin, ano nga ba talaga ang sin ng Sodom and Gomorrah? Ano nga ba talaga yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah? With that, ay tumungo po tayo. Meron bang ilang mga katanungan in particular sa topic na ito? Brother Boy? Good morning. Good morning po. Pwedeng sagutin o pwede naman pag-aralan pa. Apo, sige po. Salamat. Baka kasi magka-problema tayo dun sa it is an act. So hanggat walang act, hindi sin. Apo. Sige po. Tuloy niyo po muna yung yung tanong. Yung Apo. pagkaintindi ko dun sa... Yung act po kasi ay maaaring hindi siya external. It could be something na act na yon pero internally na nangyayari. Yun lang po siguro yung clarification ko doon, na yung act ay hindi palaging external. Hindi palaging something na nakikita na sa labas. It starts from within pa rin. At sabi ko nga, thin line lang yon. Thin line lamang po yung So para nga ipaparallel difference. ko, halimbawa, ako mismo, ay in my mind, may desire ako sa ibang babae other Apo. than my wife. Kasalanan na yun eh. Although hindi ko sinasabi. kasalanan na po yun. Yeah, oo. Kasalanan na po. So, kasalanan din pagka ang isang siguro yung bisexual, yung silahis, Apo. na lagi siyang may mga kasamang young people na lalaki, masaya na siya doon kahit wala daw act. So, Apo. hindi pa rin daw kasalanan yon. Maglalagay po tayo ng
Sabi ko, mahirap kasi maglagay ng linya kung saan mo guguhitan na magiging kasalanan na yung isang bagay. Again, babalik tayo dun sa spiritual progression ng sin. Magmumula dun sa desire and then yung temptation, papasok yung temptation, and from temptation, kapag nag-give in ka dun, nag-pursue ka dun, pinursu mo yung, dahil alam mo na mali yun, that is unnatural, kapag pinursu mo yun, that becomes sin. Doon pa lang po pumapasok ang kasalanan. It doesn't mean na nakita na yun externally, lumabas na yun externally, pero pag nag-pursue ka na nun sa mind, yun na yung action eh. Yun na yung action, pinursu mo na yun sa mind. Halimbawa na lamang nga po, yung example ninyo, na halimbawa may asawa na kayo, no, may dumaang isang babae. May dumaan lang na isang babae. That in itself, a temptation, hindi pa yung kasalanan. Only until, ang ganda niya, parang gusto ko siya. Meron nang nadagdag apart from the appreciation. Sabihin nga natin, apart from the appreciation, and actually, dapat nga, unnatural na yun dahil may asawa na tayo. Di ba? May asawa na po kayo. So, dapat dun pa lang ay hindi na yun nararamdaman. Ano? Again, iba yung guhit nun ng merong asawa sa isang single. Again, mahirap po kasi maglagay ng guhit kung saan mo guguhitan, ito na yung kasalanan. Dahil depende pa rin sa situation, maari rin po kasi halimbawa na lamang yung binigay po ninyong example kanina, halimbawa ang isang babae ay mas mahilig sumama sa lalaki. May mga ganon, or ibig sabihin mas marami siyang kaibigan lalaki. It could be something situational. Baka wala naman din nga kasi siya talagang nasa circle niya ng mga kapwa niya mga babae. Halimbawa na lamang, lumaki siya, nag-iisang babae sa pamilya, mga kuya niya, puro lalaki. Masasanay po talaga siya na ang kasama niya yung mga lalaki. But it doesn't mean na nagkakasala na siya dahil kakasama niya, puro mga lalaki, mga kuya niya. Pero pag nag-pursue siya, ng other than, ng ibang mga desires, apart from that, dahil doon, nagkagusto na siya sa kapwa niya, babae. Ganun na rin, dahil feeling niya ay lalaki na rin siya. Kumbaga, ganun na po, dahil yung una, masama lang siya madalas sa lalaki, yung sumunod na, ang feeling niya na, lalaki na rin siya. Isa na siyang lalaking nakatago sa loob ng katawan ng babae. Doon na mag-uumpisa. Wala man ito pang externally nakikita tayo, hindi man ito nakikita pa sa panlabas, but it starts from within. It starts from within. Yung act na yon, maaari na ginamit ko yung term na act, pero I've been patuloy na pinapaliwanag na it comes internally, may thin line. May thin line doon na namamagitan doon sa temptation and sin. Doon sa pagpasok po ng kasalanan. Ituloy ko. Hindi Sige po. Ganito mismo yung salita ng pastor. Okay? Hindi siya bakla dahil may pamilya siya. Apa. Hindi pa ako nagkalalaki. May anak naman siya lalaki. Hindi pa ako nagkalalaki. So, ang ano ko doon, hindi pa siya nagkarelasyon sa isang lalaki. Isang lalaki. Okay. Yung daw bakla, kahit walang ginagawa, basta may mga kasamang lalaki, masaya na siya. Ba't niya alam yun? Ako di ko alam yun. Diba? So, confirmation yun na bisexual siya. Pero pagka siya'y masaya, kasama niya yung mga young people na lalaki, siguro hindi lang sa isip yun. Kaya, yun yung thin line na sinasabi mo siguro, mailalagay natin doon. Dahil meron na siyang feeling na na-enjoy niya yung company ng mga young people na lalaki. So, yun yung ibig ko sabihin. So, kung thin line man, palagay ko, nagiging kasalanan na. Doon na ako nakaano sa kasalanan na yun. So, ganun din nga. Halimbawa, ako, may kasama akong, lagi ako nakadikit sa isang babae. Sa ibang babae, other than my wife. May asawa na po kayo. Yeah. Pero, palagay mo doon. Kumbaga, mas masaya ka, nag-e-enjoy kayo doon. Yung po ang ibig niya kausap sabihin. ko lagi. Lagay natin, kausap lang lagi yung babae. So, palagay ko, nandun na yung kasalanan. Yun yung ano ko doon. Pwede rin gamitin kasi yung palusot, yung sinabi ni Apostol Pablo, yung gusto kong gawin, the will of God, gusto kong gawin ni Pablo,
Ay, hindi ko ginagawa. Hindi niya magawa. Mm. Yun namang ayaw niyang gawin against sa Diyos, Yun ang kanyang ginagawa. nagagawa niya. So, merong nagpa-practice ng homosexuality, tunay na Kristiyano. So, pag yun ang ginamit na argumento, what can you say? Opo. Again, tingin ko po ay maaari tayong magtungo doon sa sinasabi ko doon sa lesson na we all have the tendency na gumawa ng anumang kasalanan. Whether Kristiyano na tayo o hindi pa, nandoon pa rin yun. No, naroon pa rin. Pero meron ng pakikipagbaka sa kasalanan. May paglaban na doon sa kasalanan. Nilalabanan na. No, maaring nag-uumpisa na internally, naglalaro na, doon na, tinitempt na, tinutokso na yung isip niya. Lalo po kasi, kung halimbawa nga naman, ang situation, hindi ko po alam yung tinutukoy na pastor, pero maaring halimbawa ang situation ay yung pastor na yon ay meron siyang dating issue ng homosexuality. No? Maaari pa rin po kasi na at some point in time, hindi man palagi na dahil naging Kristiyano siya, at some point in time maaring tuksohin pa rin siya ng kaaway dun sa kasalanan na yon. Pero again, ang magiging problema ay kapag pinaglaruan niya na sa kanyang isip, pinursu niya na yung bagay na yon. Now, dun po sa binigay na example, halimbawa na lamang ay mas, kumbaga na-enjoy niya masyado yung company ng kapwa niya lalaki. Ako po kasi na-enjoy ko yung company ng kapwa ko lalaki. So siguro naman po, hindi pa po homosexual ang tingin niya sa akin. Ano? Siguro maglalagay lang po tayo ng difference doon sa word na na-enjoy. Na parang alimbawa na lang, pastor, I would assume na may asawa na siya, pero maaring baka meron din na single, pero kumbaga baka wala siyang amor sa babae. Magkaiba po kasi yun. May pamilya siya. May pamilya, pero kumbaga wala siyang amor sa babae na parang, kumbaga sabihin natin ay maaari na ito'y senyales. Maring senyales. Again, yung mga sin po kasi na nangyayari internally ay something na hindi talaga natin makikita unless maipakita talaga sa labas. So, mahirap natin siyang husgahan na kasalanan na agad maliban nga kung makita. Depende nga po dun sa situation. Again, that's going to be situational. Kung yung kanyang pagka-enjoy sa company ng lalaki ay, of course, that's just normal dahil lalaki tayo. Yun nga yung words niya. No? Yun nga yung words niya. Ayun yung ginagamit niyang Kahit salita. wala daw ginagawa yung bakla, basta may kasamang lalaki, masaya na siya. Sabi ko, ba't niya nasabi yun? Ako hindi ko alam yun eh. Kasi hindi ako bakla. Pero yun daw bakla, masaya kahit walang ginagawa. Kumbaga, ang tanong po, Basta paano niya yun naisip? Yeah. Ba't niya alam Paano yun? niya yun naisip? Kumbaga, parang sabihin natin, ang isang killer ay kaya siya pumapatay, nakakita siya ng pleasure doon. So, paano mo naisip yun? Maaring it could start from something na general knowledge ng bagay na yun, or maaring ang meron ng something within himself. But then again, At saka may salita nga siyang hindi pa siya nagkalalaki. ayun, hindi pa siya nagkalalaki. So, maaari po, talagang hindi ko lang alam kung paano ko nga hatulan, dahil it's a situational, hindi ko nakikita, pero based doon sa mga words, just basing doon sa mga words, kung yun lamang po, maaari na ito'y nagpapakita ng senyales. Maaari. Yan po ang masasabi ko na description, maaari. Pero hindi nga po natin ultimately, kung mga mabibigyan ng ultimatum na hatol na oo nga, nga yan, kumbaga nagkakasala nga siya. Pero makita natin, kaya ko po pinakita yung number 1 kanina, yung number 1 ng lesson natin, yung una, na yung may tendency nga po, yung tendency ng kasalanan, na maaring mangyari dahil yung homosexual yung mga taong merong homosexual attraction
ay different sa homosexual behavior. Yung mga taong nag-i-struggle sa homosexual attraction, kailangan po nila ng tulong. So doon pa papasok yung ministry natin sa kanila. Maaari po, sabi ko, maaari yung pastor na yon struggling na doon. No? Maaring nakikita mo na yung mga senyales. So tingin ko dapat yun na rin yung senyales para sa atin na tapikin itong maaring kapatid natin pala sa pananampalataya, di natin masabi. Tapikin natin. Ano man napapansin natin, doon papasok po yun. Dahil maaring nag-struggle na siya doon sa ganong bagay para hindi na mag-digress. Lalo at lalo siyang lamunin yung kasalanan. Apart doon sa talagang nakikita na natin yung homosexual behavior. Of course, kailangan nila ng kasalanan, kailangan nila ng tulong, but it's a much more difficult, much more difficult task na pagdating doon sa gumagawa na talaga homosexual Ito nga ngayon yung problema. Kung gamitin yung katwiran ni Pablo. Well, Kung gusto niyang gawin, kalooban ng Diyos, hindi niya magawa. Opo. Yun namang ayaw niyang gawin against sa Diyos, nagagawa niya. Pero tulad ni Pablo, save siya forever. Opo. Well, yung ginamit po yun ni Pablo, I believe sa Romans 7, hindi niya po sinasabi na excuse siya doon sa kasalanan. He was struggling doon sa kasalanan, pero yung term po kasi doon is struggling. Nakikibaka siya doon sa kasalanan. Kaya niya yun sinabi dahil merong laban na nangyayari from within. May laban ng spirit at ng flesh. Ngayon, kung ang sinasabi mo, ginagamit mo yun na excuse, ang naririnig ko po ay walang laban na nangyayari. Yun ang nagiging dating sa akin. Kung ginagawa nating excuse yun, kasi gusto ko sanang gawin, kaso nagagawa ko eh. Ibig sabihin, walang labanan, walang struggle, hinahayaan na lang. So maaring indikasyon ito na baka wala pala siya talaga kay Kristo. Maaari. Again, maaari. Na wala pala talaga kay Kristo yung ganitong kalagayan. So again, ang word doon ay yung struggle, yung labanan, Yung labanan ng spirit, yung willing, the spirit is willing, but the flesh is weak. May laban na nangyayari from within. I hope ay nakatulong po ako doon sa tanong. Anyone po, though wala na ata tayong time, 56 o 54 dito sa akin. Sige po. With regards to doon dahil nakita ko rin siya kanina na dediinan yung word na action. Na seemingly ang kasalanan lang ay yung act. Din dun sa question din po ni Brother Boy, dun siguro papasok na ang kaya nating hatulan ay yung action. Hindi natin basa ang puso at desire ng tao. Maaaring sa tingin natin, medyo malambot. Pero yung kaya nating hatulan ay yung action. Now, when it comes to the desire, lagi na doon ng salita ng Panginoon, yung bang action na yun ay natural o yung desire na yun ay natural or not natural? Ang natural desire ay likha ng Diyos, disenyo ng Panginoon. Pero pag kontra na sa disenyo ng Diyos at utos ng Diyos, it's not natural. It's therefore a desire, sinful desire, na dapat yung labanan, na dapat yung pagsisihan, na makita na merong problema at nagamit nga yung sinabi sa Romans 7, na doon yung you will struggle with that. Hindi yung, may desire ako, pero hindi naman kasalanan kasi desire pa lang. No, we must struggle with that. Doon pa lang sa punto na desire yung isang bagay na hindi sang-ayon sa kalooban, disenyo at kautusan ng Panginoon. So, doon siguro natin yung bang desire na yon ay ayon sa salita. Can I pursue this desire godly? For example, may desire si brother Daryl sa isang babae. And yes, meron. Purihin ng Diyos, meron. Hindi sa isang babae, hindi sa isang lalaki. Lalaki po ako. Now, can he pursue on the record ka? On the record. Can he pursue bilang lalaki, pwede niyo bang i-pursue in a godly way ang isang desire sa isang babae? Yes. Marriage. Pero pwede bang i-desire ng isang lalaki o i-pursue ng isang lalaki ang kanyang desire sa kapwa lalaki? Wala.
So it's not godly. It cannot be. It must be struggled with, labanan, patayin. So muli, ngayon, may mabigat ng kasalanan ng homosexuality, pero wag natin ilayo. Maging yung ibang mga kasalanan ay kailangan ding paglabanan. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Thank you po. Siguro may singit ko lang po, may singit ko lang. Kami po ni Brother Patrick, hindi po kami magkarelasyon. Salamat po sa Panginoon. Pero talagang magka-close po kami. Minsan yan, lumalabas pa kaming dalawa, nagde-date pa kami. Lalo na mga panahong parehas pa kaming single noon. Minsan kumain kami sa isang restaurant doon sa San Juan. May reservation pa yun. Parang date po talaga kami. Dating namin doon, nag-uusap kami, ano kayang tingin ng mga iba sa atin, Sabi ko nga, nung mga bagay na yun, katulad nun, pero pag nag-pursue ka na ng other than that, ng unnatural desire, unnatural relation, halimbawa na lang, yung pogi ni Brother Patrick ka. At mas malalim pa ron, subuan mo naman ako, bro. Iba na po yun. Iba na yun. Kapag nag-pursue ka pa ng mas malalim doon, mag-iiba na yun. Again, merong thin line dun sa Again, maaari nagagamit ko ng term ay yung word na act, but it starts from within, Thank you na rin po sa tulong ng clarification. With that, wala na tayong masyadong oras. Manalangin na po tayo at humingi ng pasalamat at gabay sa Panginoon sa ating pagsamba. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya po sa amin. Alam namin, O Diyos, na biyaya mo rin naman ang siyang nakaangkla sa amin, ang nakahawak sa amin, kaya hindi kumakawala ng lubusan ng kasalanan sa amin, Panginoon. O Diyos, salamat po sa biyayang ito. O Diyos, marami kaming mga kakilala, mga mahal sa buhay na naroon sa ganitong kasalanan. Pinapanalangin namin sila, Panginoon. Kahabagan mo po sila, O Diyos. Nawa sa patuloy na pag-aaral namin ng topic na ito, ay makita namin kung gaano ang mga taong ito'y nangangailangan ng ebanghelyo. Nawa doon kami bumagsak sa konklusyon na iyon, Panginoon. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita naming natutunan at nawa patuloy mo kaming gabayan sa aming pagsamba mamaya. Ikaw ang maitaas, maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sandali lang po. Putulin na. Tapos na yung live stream.